Ako po si Dr. Jafar Said, isang doktor galing sa Mindanao. Pinapaalala ko po na ang laman ng video na ito ay inihanda ko po. Gayunpaman, kung may problema po kayo sa inyong kalusugan, mas mainam pa rin po na magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor. At dahil magsisimula na tayo, pwede po ba paklik ng subscribe at like button? Wala po kayong kawalan sa pag-click pero mapapangiti niyo po ako. Magandang araw po sa inyong lahat. Napakahalaga ng ating paningin, lalo na sa ating mga senior. Habang tumatanda tayo, normal lang na medyo lumalabo ang paningin. Ang iba ay nagkakaroon ng katarata o di kaya'y age-related macular degeneration o AMD. Sa katunayan, tinatantiya na isa sa bawat 5 na edad, 65 pataas, ay may katarata na. At pagsapit ng 75 anyos, ay halos kalahati na sa mga senior ang nagkakaproblema sa katarata. Pero huwag po kayong mag-alala. May magagawa tayo upang mapabagal o maiwasan ang paglabo ng mata. Alam niyo po ba na ang tamang pagkain ay isa sa susi para mapanatiling malusog ang ating mga mata? Ayon sa mga pag-aaral ng National Eye Institute at iba pang mga institusyon, ang masustansyang diet na mayaman sa bitamina at minerals ay maaaring magpanatili ng malinaw na paningin at makaiwas sa tuluyang paglabo nito habang tayo'y tumatanda. Iyan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ihahanda namin ang isang masigla at makabuluhang talakayan tungkol sa 10 uri ng pagkain at iniinom na makatutulong kontra malabong paningin, mga gulay at prutas, mga isda, at marami pa. Simulan natin sa mga pagkain na naglalaman ng napaka-importanting bagay para sa mata. Mga madahong gulay. Mahilig po ba kayo sa mga gulay na berde at madahon tulad ng spinach o kangkong? Kung oo, ituloy nyo lang po iyan. Kung hindi pa masyado, nako, subukan na po natin dahil ang madadahon na gulay ay tunay na pagkaing pangkalusugan ng mata. Ang mga gulay tulad ng spinach, kale, malunggay at pechay ay hitik sa lutein at zeaxanthin, 2 uri ng antioxidant na natural na namumuo sa ating mata, partikular sa retina at lente. Para silang sunglasses ng mata, sinasala nila ang mapanganib na blue light at iniingatan ang makula o ang gitnang bahagi ng retina sa pinsala. Dahil dito, nakakatulong silang iwasan ang pagkasira ng mata na dala ng ultraviolet at blue light mula sa araw o mga screen. Napag-alaman sa mga pag-aaral na may kaugnayan ang lutein at zeaxanthin sa mas mababang posibilidad ng pagkakaroon ng macular degeneration sa matatanda. Ibig sabihin, ang regular na pagkain ng madahong gulay ay maaaring magpataas ng proteksyon ng inyong mga mata laban sa paglabo ng paningin. Base sa pag-aaral, mahalagang makakuha ng humigit kumulang 10 mg lutein araw-araw para sa kalusugan ng mata. Alam nyo bang sapat na ang isang tasang lutong spinach kada araw upang makuha ang tamang dami ng lutein? Ang 1 cup na lutong spinach ay nagbibigay ng halos 26 mg ng lutein, lampas pa sa kailangang halaga sa isang araw. Iyan ay konklusyon din ng Age-Related Eye Disease Study 2, isang malakihang pag-aaral kung saan napagpasyahan nilang palitan ang beta-carotene ng lutein at zeaxanthin sa eye vitamin formula dahil mas epektibo ang mga ito para sa macular health ng mga senior. Sa madaling salita, ang isang bowl ng lutong gulay tulad ng spinach o kale kada araw ay napakalaking tulong na. Kung walang spinach, nariyan ang dahon ng malunggay at alugbati. Ayon sa lokal na pag-aaral, mataas din ang lutein content ng mga dahon na ito na karaniwang nakikita sa Pilipinas. Kaya't paborito man ninyo ang ginisang kangkong, laing nagawa sa dahon ng gabi o sabaw na may malunggay. Go lang po, malinaw na panalo ito sa mata. Paano ba natin isasama ang madahong gulay sa ating araw-araw? Maraming paraan po iyan. Halimbawa, pwede ninyong idagdag ang spinach o malunggay sa mga ulam tulad ng sinigang o tinola. Masarap na, masustansya pa. Subukan din ang salad na gawa sa pechay Tagalog o dahon ng mustasa na may kaunting kamatis at sibuyas para may lycopene at vitamin C na rin. Kung nagpiprito kayo ng itlog sa umaga, maaari ninyong haluan ng tinadtad na kangkong
o talbos ng kamote para sa instant veggie omelette na puno ng lutein. Kahit simpleng smoothie sa umaga ay pwedeng lagyan ng dahon ng spinach o kale. Tandaan, consistency ang mahalaga. Kahit po kaunti-kaunti araw-araw, basta't regular na may gulay na madahon sa plato, tiyak mapapasalamatan kayo ng inyong mga mata. Sabi nga, eat green for healthy eyes. At iyan ay hindi lamang kasabihan kundi suportado ng siyensya. Ngayon, ang susunod ay ang mga pagkaing mayaman sa vitamin A, sikat na sustansya para sa mga mata. Mga dilaw at kahel na gulay. Natatandaan nyo pa ba noong bata tayo na laging sinasabi ng matatanda na kumain ka ng karot para luminaw ang mata? Hindi po iyon alamat lamang. May katotohanan iyan. Ang mga dilaw at kahel na gulay tulad ng karot, kalabasa at kamote o sweet potato ay mayaman sa beta-carotene, ang sustansyang nagiging vitamin A sa ating katawan. Ang vitamin A ay napakahalaga sa paningin. Ito ang tumutulong gumawa ng rhodopsin sa ating retina, ang pigment na kailangan natin para makakita sa dilim. Kaya kung malabo ang mata sa gabi o hirap makakita kapag kulimlim, baka kulang tayo sa vitamin A. Sa katunayan, ang kakulangan sa vitamin A ang isa sa mga pangunahing sanhi ng night blindness at xerophthalmia, panunuyo at pagkasira ng mata sa buong mundo. Buti na lang at maraming gulay na hitik sa beta-carotene ang madaling makuha. Ang kalabasa na ilalagay mo sa pinakbet o dinengdeng at ang karot na isinasahog sa sopas ay kayang punan ang malaking bahagi ng pang-araw-araw na pangangailangan mo sa vitamin A. Halimbawa, ang kalahating tasang lutong karot lang ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 73% ng daily requirement ng vitamin A. Ibig sabihin, isang katamtamang karot sa merienda ay lampas pa sa kalahati ng kailangan mo sa isang araw. Hindi ba't napakaganda? Kung mahilig din kayo sa kamote, nako, jackpot din iyan sa beta-carotene. Ang isang tasang kamote o sweet potato ay higit pa sa 100% ng vitamin A requirement at may bonus pang fiber para sa kalusugan. Bukod sa pagpapalinaw ng mata sa dilim, ang beta-carotene mula sa mga gulay na ito ay antioxidant din. Tinutulungan nitong protektahan ang cells ng mata, lalo na ang cornea at retina, mula sa oxidative damage. May mga pag-aaral na nag-uugnay sa mataas na intake ng carotenoids tulad ng beta-carotene sa mas mababang panganib ng ilang sakit sa mata. Sa katunayan, ang beta-carotene ay bahagi ng original na AREDS formula kasama ng iba pang vitamins na nakitang nakapagpabagal ng paglala ng macular degeneration sa mga pasyente. Pinalitan man ito ng lutein sa REDS2 dahil sa ibang konsiderasyon, malinaw pa ring mahalaga ang provitamin A sa kalusugan ng mata. Kaya't kung gusto nyong protektahan ang inyong mata laban sa paglabo, ugaliing isama ang mga dilaw at kahel na gulay sa inyong dieta. Ngayon, dumako naman tayo sa pagkain na hindi lang para sa malinaw na paningin, dahil nakakabuti rin ito para sa iyong puso. Matatabang isda. Kayo po ba'y mahilig sa isda? Marami sa ating mga Pinoy seniors ay lumaki sa sariwang isda. Pritong galunggong, sinigang na bangus, o kaya naman ay sardinas sa lata. Magandang balita po, ang mga isdang ito, lalo na yung mga matataba o mayaman sa fish oil tulad ng salmon, tuna, mackerel, sardines at tamban, ay napakainam sa kalusugan ng mata. May taglay silang omega-3 fatty acids, partikular na ang DHA at EPA na mahalaga sa ating retina. Ang ating retina, bahagi ng mata na tumatanggap ng liwanag, ay natural na may mataas na konsentrasyon ng omega-3. Tinutulungan ng omega-3 ang retina na manatiling healthy at bawasan ang pamamaga at pagka-dry ng mata. Parang literal na pagpapadulas sa mga mata ang nagagawa ng langis ng isda. Pinananatili nitong sapat ang luha at moisture, kaya nakakatulong sa mga madaling mangati o matuyo ang mata o dry eyes. Maraming doktor ang nagre-rekomenda ng omega-3 bilang bahagi ng paggamot sa dry eye syndrome. Bagamat may ilang pag-aaral na nagsasabing kailangan pa ng ebidensya para lubos na mapatunayan ito, pangkalahatang kinikilala na ang pagkain ng isda ay mabuti para sa mata at sa puso.
Hindi lang iyan. May ebidensya ring pangmatagalan na protektado ang mata ng mga taong regular na kumakain ng isda. Sa isang malawakang pag-aaral, natuklasan na ang mga taong kumakain ng isda nang hindi bababa sa isang beses kada linggo ay may halos 50% mas mababang panganib na magkaroon ng advanced AMD o neovascular or wet AMD kumpara sa mga bihirang kumain ng isda. Ibig sabihin, kalahati ang kabawasan ng tsansang magkadiseryosong pagkabulag. Isa pang meta-analysis ng siyam na pag-aaral na may halos 88,000 na participants ang nag-ulat na ang mataas na intake ng omega-3 EPA-DHA ay may 38% na risk reduction para sa advanced macular degeneration. Kahanga-hanga, hindi po ba? Ang proteksyon ng omega-3 ay maaaring dahil sa kakayahan nitong pababain ang pamamaga at panatilihing maayos ang daloy ng dugo sa ugat ng mata. Masigla ang dugo, mas maraming sustansya ang naihahatid sa retina. Kaya ano ang rekomendasyon? Aim po tayo na makakain ng isdang mayaman sa omega-3 ng 2 beses sa isang linggo o higit pa. Halimbawa, sa halip na laging baboy o baka ang ulam, isingit ang inihaw na isda, tulingan o bangus tuwing Martes at Biyernes. Kung medyo may budget, paminsan-minsan ay magluto ng salmon o mackerel dahil napakataas ng omega-3 nito. Pero hindi kailangan maging magastos. Ang sardinas sa lata ay praktikal at siksik sa omega-3 din. Pwede itong gawing sardinas with misua soup na may malunggay para doble sustansya. Pati tuyo at dilis, may taglay ring omega-3, basta't hinay lang sa asin. Tip: kapag nagluluto ng isda, mas mainam ang ihaw, steam, o paksiw kaysa sa prito para iwas sa sobrang mantika. At kung umiiwas kayo sa amoy ng isda, subukan ang fish oil capsules. Kumonsulta lang sa doktor bago uminom. Tandaan, ang hangarin natin ay mapanatiling malinaw ang paningin at ang dagat ay may alok na biyaya para dyan. Kaya sa susunod na mamalengke kayo, isama na sa listahan ang isda. Para sa puso mo na, para sa mata mo pa. Ngayon, ang susunod na pagkain ay mayaman sa vitamin E na tumutulong umiwas sa pagkasira ng mga mata. Ang mga nuts at buto. Pagdating naman sa merienda, ano po ba ang paborito ninyong pagkain? Bago po kayo dumampot ng potato chips o chichirya, baka pwede nating isaalang-alang ang nuts at buto kagaya ng almendras, mani, cashew, pistachio, butong kalabasa, pumpkin seeds, at sunflower seeds. Ang mga ito ay hindi lang basta pampalipas oras. Sila ay mayaman sa vitamin E at iba pang nutrisyon na maganda sa mata. Ang vitamin E ay isa pang malakas na antioxidant na tumutulong protektahan ang ating mga mata mula sa free radicals na sanhi ng pagkasira ng cells sa retina. Itinuturing ang vitamin E na mahalaga sa pag-iwas sa katarata at macular degeneration. Sa katunayan, sa unang malaking pag-aaral ng AREDS, isinama ang 400 international unit ng vitamin E sa kombinasyon ng supplements na nakapagpabagal sa paglala ng AMD ng 25% sa mga pasyenteng may early AMD. May mga obserbasyonal na pag-aaral ding nagsasabing ang mga taong maraming vitamin E sa diet ay mas mababa ang tsansa magkakatarata. Halimbawa, isang malaking pag-aaral ang nagpakitang ang 5-year risk ng cataract ay 60% na mas mababa sa mga taong uminom ng supplement na may vitamin E o vitamin C ng lampas 10 taon kumpara sa hindi uminom. Bagamat kailangan pa ng dagdag na pag-aaral para tuluyang makumpirma ang mga benepisyong ito, malinaw na walang masasayang kung kakain tayo ng mani at buto para sa ating mga mata. Mabuti rin ito sa puso at utak. Bukod sa vitamin E, ang ilang nuts at seeds ay may omega-3 fatty acids din, lalo na ang flaxseed, chia seeds at walnuts, na tulad ng natalakay natin ay pangontra sa pamamaga ng mata. Ang mani, kasoy at butong kalabasa naman ay magaganda ring source ng zinc at B vitamins. Sabi nga ng American Optometric Association, ang zinc ay tumutulong magdala ng vitamin A mula atay papunta sa retina upang makagawa ng melanin, ang pigment na panangga ng mata. Kaya ang meriendang nuts ay hindi lang pampalakas ng ngipin, kundi panghalina rin
sa malinaw na paningin. Nakakaiwas ito sa night blindness at nakakatulong pigilan ang mabilis na pagkasira ng makula. Ang susunod na pagkain ay maliit pero punong-puno ng nutrisyon. Ang itlog. Ang ordinaryong itlog na madalas natin nakakaligtaan ay isang powerhouse pagdating sa nutrisyon para sa mata. Ang egg yolk, dilaw ng itlog, ay punong-puno ng lutein at zeaxanthin, parehong carotenoids na nabanggit na natin kanina na proteksyon sa mata. Bagaman hindi kasing dami ng makukuha sa spinach ang lutein sa isang itlog, ang kagandahan ay napakadaling mapakinabangan ng katawan ang lutein mula sa itlog. Dahil sa taglay ding taba ng itlog, tumataas ang absorbability ng lutein at zeaxanthin, tumutulong para maihatid ang mga carotenoids na ito sa ating dugo. Kasama pa sa benepisyo ng itlog ang vitamin E at zinc na nasa dilaw din. May isang napakagandang pag-aaral na ginawa sa mga nakatatanda. Ayon sa Journal of Nutrition, ang pagkain ng isang itlog bawat araw sa loob ng 5 linggo ay nagtaas sa lutein sa dugo ng 26% at zeaxanthin ng 38% nang hindi pinapataas ang kolesterol o triglyceride levels. Isipin niyo po yan, nakakakuha ka na ng lutein sa masarap na paraan, wala pang worry masyado sa kolesterol. Iniisip ng iba na bawal ang itlog araw-araw, lalo na sa seniors dahil sa kolesterol. Pero ang bagong pananaliksik ay nagpapakita na sa mga malulusog na senior, ang isang itlog bawat araw ay ligtas at di nakakaapekto sa kabuuang kolesterol para sa karamihan. Siyempre, kung may specific na bilin ang doktor sa inyo, sundin po iyon. Pero sa mga generally healthy senior, huwag matakot sa itlog. Kaibigan ng mata iyan. Ang susunod naman na pagkain ay mayaman sa sangkap na nagpapabuti ng ugat ng iyong mata. Mga prutas na citrus. Alam nating lahat na ang vitamin C ay nakakabuti sa resistensya at balat. Pero alam nyo bang champion din ito para sa mata? Kabilang sa mga citrus ang dalanghita, kahel o orange, suha, lemon, dayap, at kahit ang maliit pero napaka-potent na kalamansi. Ang vitamin C ay isang matibay na antioxidant na tumutulong pigilan ang pagkasira ng mga cells sa mata dahil sa UV light at oxidative stress. Sa pagtanda natin, bumababa ang natural na vitamin C sa mata, lalo na sa lente ng mata. Ito marahil ang dahilan kung bakit madaling manilaw at lumabo ang lente, na nagiging katarata. Pero good news, napupunuan ito ng tamang diet. Ang pagkain ng prutas na mataas sa vitamin C ay tumutulong na i-delay ang mga pagbabago sa lente. Sa isang 10-year study na kinabibilangan ng 1,000 magkakapatid na kambal sa UK, nalaman na ang mga taong maraming vitamin C sa diet ay may 33% na mas mababang panganib na lumala ang katarata kumpara sa mga konti lang ang vitamin C sa pagkain. At hindi lang iyan, ang kanilang lente ay mas malinaw pa kumpara sa iba sa pagtatapos ng pag-aaral. Nakakabilib, di po ba? Bukod sa katarata, pinapalakas din ng vitamin C ang mga blood vessels ng mata. Ang retina natin ay maraming maliliit na ugat. Ang pagkakaroon ng malusog na daloy ng dugo sa retina ay susi sa pagdaloy ng sustansya. Ang vitamin C ay tumutulong palakasin ang mga capillaries at nagbibigay proteksyon laban sa damage. May mga pananaliksik ding tumitingin sa vitamin C para makabawas sa pagkakaroon ng macular degeneration. Dahil ang vitamin C ay bahagi ng AREDS, formula rin kasama ng iba pang vitamins. Sa kabuuan, ang prutas na citrus ay maituturing na panglinis at pananggalang ng mata dahil nililinis niya ang mga free radicals bago pa man ito makaapekto sa ating lens at retina. Paano natin isisingit ang citrus fruits sa araw-araw? Sa umaga, pwedeng uminom ng isang basong dalandan o orange juice. Fresh kung maari at hindi yung puro asukal. Kung may high blood o diabetes, kahit kalahating orange araw-araw ay okay na pampalakas ng vitamin C. Ang calamansi juice ay isang lokal na bersyon na hindi pahuhuli. Isang basong maligamgam na tubig na may 3 pinigang kalamansi at kaunting honey sa umaga, ayos na ayos sa lalamunan at mata. Gawing panghimagas ang suha, pomelo, imbes na cake. Ang isang hiwa niyan ay punong-puno ng vitamin C at fiber.
Ang kiwi at pinya, pineapple ay mataas din sa vitamin C. Kung gusto ninyo ng variety, bagamat hindi sila citrus, mabisa rin. Isali rin ang mga berries kung meron, tulad ng strawberries, kung saan may vitamin C at antioxidants na pangmata rin. Ang sikreto ay gawing ugali ang pagkuha ng prutas sa araw-araw. Kahit maliit na kalamansi araw-araw ay may malaking maitutulong. Sabi nga, an orange a day keeps the doctor away. At idagdag na rin natin, keeps the eye doctor away. O at least, nababawasan ang problema sa mata. Ngayon, ang susunod na pagkain ay naglalaman ng sangkap na lumalaban sa stress ng mata. Kamatis at iba pang mapupulang pagkain. Kayo po ba'y mahilig sa kamatis? Kamatis sa sausawan, kamatis sa salad, o kahit kamatis na may asin lang? Nako, good news kasi mainam yan sa mata. Ang kamatis ay may taglay na lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na nagbibigay ng pulang kulay sa prutas at gulay tulad ng kamatis, pakwan at pulang grapefruit. Ano naman ang naitutulong ng lycopene? Aba, panlaban sa pagkasira ng mata ito. Ayon sa mga pag-aaral, ang lycopene ay maaaring makatulong na pigilan o patagalin ang pagbuo ng katarata at bawasan ang panganib ng macular degeneration, na siyang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa matatanda. Isipin ninyo, ang simpleng kamatis na ginagawa nating ensalada ay may sangkap na tumutulong i-shield ang ating mata laban sa cataract at AMD. Parang may kakampi ang mata natin tuwing kumakain tayo ng kamatis at iba pang mapupulang pagkain. Hindi lang iyan, ang lycopene ay napag-aralang mabuti rin sa labas ng larangan ng mata. Alam natin na maganda ito sa puso at nagbabawas ng risk ng ilang cancer, tulad ng prostate cancer sa kalalakihan. Pero para sa ating mga senior, mahalagang tandaan na ang antioxidants tulad ng lycopene ay tumutulong sa kabuuang kalusugan ng mata sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga retinal cells mula sa oxidative stress. Kumbaga, kung ang lutein at zeaxanthin ay sunglasses, ang lycopene naman ay parang payong na panangga sa init at stress na nakakasira sa mata. Sa katunayan, may mga dalubhasa na naniniwalang ang regular na pagkain ng lycopene-rich foods ay bahagi ng dahilan kung bakit nababawasan ang posibilidad ng AMD sa ilang populasyon. Ang kamatis din ay may vitamin C at maliit na vitamin A, so bonus na rin ang mga iyon. Ngayon, dumako naman tayo sa mga pagkain na may maraming minerals. Ang mga legumes tulad ng munggo at beans. Narinig nyo na po siguro ang kantang magtanim ay di biro, maghapon na kayuko. Pero ang bunga ng pagtatanim, lalo na ang munggo at beans, ay siguradong hindi biro ang benepisyo sa kalusugan ng mata. Ang legumes tulad ng monggo, garbanzos o chickpeas, patani o lima beans, sitaw, bataw at patani, ika nga sa kantang bahay kubo, at iba't ibang klase ng beans ay magagandang mapagkukunan ng protina, fiber at minerals, lalo na ang zinc at iba pang micronutrients. Bakit importante ang zinc? Ito po ay isang helper mineral para sa mata. Tumutulong ang zinc na dalhin ang vitamin A mula sa atay papunta sa retina, kung saan lumilikha ito ng melanin na proteksyon ng mata. Kapag kulang ang zinc, maaaring mangyari ang panlalabo ng paningin sa gabi at mas madaling masira ang retina. Sa katunayan, ang zinc ay isa sa mga sangkap ng AREDS supplement formula na napatunayang nakapagpapabagal ng paglala ng macular degeneration. Ang munggo ay isang klasikong halimbawa na masustansya at mura. Ito'y mataas sa zinc at iron, pati na B vitamins. Ang isang tasang lutong munggo ay maaaring may 2 mg ng zinc at may kaunting vitamin A na rin. Maaaring hindi kalakihan ang numero, pero kung isasama mo iyan sa balancing diet kasama ang iba pang pinagkukunan, karne, mani, dairy, makakabuo ka ng sapat na pangangailangan sa zinc kada araw. Ayon sa Vision Body, isang eye health resource, ang beans at legumes ay mahusay para sa mata at makatutulong panatilihing malusog ang makula dahil sa kombinasyon ng zinc at fiber. Ang fiber pa nila ay nakakatulong pababain ang kolesterol at kontrolin ang blood sugar, na mahalaga rin sa mga diabetic na madalas may kasamang komplikasyon sa mata, diabetic retinopathy. Kaya't ang munggo,
Bukod sa nakasanayan na natin tuwing Biyernes, ay tunay na mabuting kaibigan ng ating mata. Sa wakas, napag-usapan na natin ang sari-saring masustansyang pagkain para sa mata. Madahong gulay, makukulay na gulay tulad ng karot at kalabasa, matatabang isda, nuts at buto, itlog, prutas na citrus, kamatis at legumes. Ang dami nating natutunan, hindi po ba? Ang kagandahan dito, marami sa mga pagkaing ito ay karaniwan na sa ating kusina at hapagkainan. Maaaring kinakain nyo na pala ang ilan sa mga ito. Dagdagan lang natin at ayusin ng kaunti ang ating choices para lalong mapakinabangan ng ating mga mata. Siguro ay napansin ninyo rin na ang mga pagkaing maganda sa mata ay siya ring maganda sa puso at pangkalahatang kalusugan. Hindi ito coincidence. Kapag inalagaan natin ang ating katawan, damay na ang mata. Bilang panghuling payo at paghikayat, gawin nating interactive ang bagay na ito sa ating buhay. Halimbawa, sa susunod na kakain kayo kasama ang inyong mga apo o kaanak, subukang ikwento sa kanila ang natutunan ninyo ngayon. Alam mo ba, Iha, ang kalabasa pala nakakapaglinaw ng mata kasi may vitamin A. Kaya kain tayo nito ha. Imbes na pilitin lang silang kumain, may fun fact pang kasama. Sa inyo namang sarili, gawing game ito. Tuwing kakain, isipin kung anong sustansya para sa mata ang makukuha ko rito. Lutein ba ito? Vitamin C? Omega 3? In that way, mas maiengganyo kayo na pumili ng masustansyang pagkain. At huwag kalimutan ang regular na check-up sa doktor ha. Mahalaga pa ring magpatingin ng mata taon-taon o kung may problema. Dahil ang nutrisyon ay pangontra at pampabagal. Ngunit iba pa rin ang may gabay ng profesional. Isipin ninyo, bawat kulay ng prutas at gulay na isinusubo ninyo ay parang regalong binibigay sa inyong mata. May pang shades, lutein. May panangga sa kalawang, Vit E. May taga-repair, Vit C. May taga-ilaw, Vit A. May pampadulas, Omega 3 at iba pa.